Hi, good morning. Kumusta mga kalapatids? Yan, ito malapit na ang karera nyo ng last lap, Tacloban, sa mga taga Manila at sa mga taga Norte at iba pang lugar, umaabante na rin papunta sa South. Anyways, good morning sa inyong lahat. Kahapon pala, meron akong na-post na isang ibon, na sabi ko nga, Razoline dahil galing po yan kay Idol Rolas Acero. Yan. Nagkataon yung ibon na na-post ko ay walang ring. Wala siyang singsing, walang singsing. And nag-observe ako kahapon sa reaction ng mga kalapatid. Yan. Matagal na rin naman tayo na kilala ng mga kalapatid na nag-out ng mga ibon. And I try to observe kung ano magiging reaction nila nung walang singsing yung in-out ko. Yan. So, pansin ko medyo tahimik, hindi masyadong nagme-message madalas kasi pag nagpo-post ako, pag may singsing yan, ang bilis, marami nagme-message. Pero nung walang singsing, siguro umabot ng 30 minutes bago may nag-message at hindi ganun kadami. Yan. So, makikita natin talaga yung alinlangan doon sa mga kalapatid. Kasi nga, wala namang singsing itong ibon na ina-out ni Kuya Rans. Pero, dun sa ilang nag-message, dun na-appreciate ko yun. Kasi, dun mo makikita na andun yung tiwala pa rin nila sa akin despite na walang singsing yung ina-out ko na ibon. At doon sa 4 o 3 na nag-message, merong isa doon na talagang seryoso. Ayan. So, this is the reason bakit ako napablog, para i-share sa inyo yung nangyaring transaction sa between me at saka yung kalapatid natin. Yun na, natuwa kasi talaga ako dun sa naging namin kahapon, conversation namin, and of course na-appreciate ko yung tiwala. Yan. Kasi bibihira kasi ako mag-out ng kalapati na walang singsing. So, good morning, Idol Butchoy Hortaleza. Ikaw yung tinutukoy ko, bro. At na-appreciate ko yung ginawa mo nga na pagtitiwala kay Kuya Rans. So, kahapon, ito yung ibon na kinuha niya. Ito yung kinuha na ibon. Papakita ko lang. Nandito na sa loft. Kinuha ko na sa loft kagabi. At plano ko na ipadala mamaya sa Manila mamayang gabi. Yan. Ito yung ibon na nakuha niya na Roger Florison. May crosses ito na Peter C. Yan. Hindi lang nasingsingan ni Bro Idol Rolas Acero kasi nga naunahan siyang ng paa. Mas mabilis lumaki. Pero yung kapatid nito na singsingan niya and panglaro ng South, I believe yung mga kalahay nito ngayon ay naka MacArthur ring at live pa sa mga karera diyan sa South. So swerte mo, Bro Butchoy, na nagtiwala ka. Dahil nga doon sa tiwala mo na yon, na-appreciate ko yon. Sobrang na-appreciate. Di ba? Walang singsing yan. Native, kumbaga, walang kwentang ibon. Pero nagtiwala. Kaya nakakatawa, Kasi po, napilitan din talaga kasi akong i-out. Kasi meron akong isang ini-snipe na ibon ng tropa ng aking kapatid ni si Bro Randy Mansano. Lahi din ng ibon ko, apo ng ibon ko yon, champion ng South Ration. So kaya napilitan ako i-sacrifice ko. Ayan. Kahit walang singsing, tiwala lang, sabi nga. Tiwala lang. So ano naging resulta ng tiwala? Ayan, makita ko lang sa inyo. Ayan. Sana yan. Wala nga. Kaya nilipad. Ito kayo mahabol. Ayan. Ito yung resulta ng tiwala. Ayan na. Yung resulta ng tiwala ng ating katropa, ng ating kaibigan, ito, isang Koopman Sayon. At first time na naglabas ang Koopman Sayon ko ng isang checkered
Madalas ang nilalabas niyan, mga may batik o kaya white, ganun. Pag pinag-pair ko sila, yun ang lumalabas, laging off color. Kaya nung lumabas itong ano na to, hen ito, tingin ko. Nang lumabas itong ibon na to, tuwan-tuwa ako kasi sabi ko, nag-throwback. Magkakaroon ako ng ibon na ano, yan, plain color siya. Wala akong problema sa ano. Kasi mas gusto ko talaga pag plain, no? Pag plain color ang ibon. Sabi ko akin na to. Kaya naka-personalize yan. Ayan. Naka-personalize. Pero Bro Butchoy, dahil doon sa tiwala mo na yon, na pinakita mo sa akin kahapon, kahit yung piling-pili ko na ibon na iwanan ko sa loob. Yan, share ko sa iyo to. Gaya nung sinabi ko sa iyo kahapon. Yan, naka-personalize kay Kuya Reds. So, mahirap po kasing magtiwala, ano? Totoo 'yun, mahirap magtiwala. Pero once tayo nagtiwala sa ating kapwa, hindi lang natin napasaya yung pinagkatiwalaan natin, but also reflect kung sino tayo, no? Ano yung pagkatao natin. And natuwa ako dun sa pagkatao ni Bro Butchoy. Most especially nung sinabi niya sa akin, ito kasi yung nag-trigger eh. Sabi niya, "Sir, first time kong bibili ng ibon na worth ganyan." Kasi madalas bumibili ako ng ibon mga 300 pesos lang. Yun ang sinabi niya sa akin. And para magtiwala siya sa akin na ibibigay niya yung naipon niyang pera para sa pamilya niya sa isang kalapati pa na walang singsing, na pwede siyang lokohin lang kung ang nagbebenta sa kanya loko-loko, that is something, and that I appreciate. Yan. So kapalit nung tiwala mo, bro, isang blessing, no? Isang magandang ibon, regalo ko sa'yo. So God bless everyone. Have a happy Friday, and congratulations, Bro Butchoy, dito sa magandang regalo mo. Sana kumana sa iyo yung mga anak nito.